nakita na marami na talaga natakot at talagang wala ng pag-asa dahil nawala ng pag-asa dahil nakikita nga nila na ang gobyerno ay nagbibingi-bingihan at binabaliwala ang protesta ng taong bayan and is holding on to power. And yet, ginawa pa rin ng mga papuprotestang to. So this shows the resolve of the Filipinos na bagamat ang dami ng mga spin na ginawa nila sa mga istorya, pinaikot na, binaliktad na ang istorya, ang dami ng pinakulong, and yet napakarami pa rin Pilipino ang nananawagan at patuloy na lumalaban. Sir, ano po ang nakikita niyo po dito sa panibago na namang pagtitipon po? Same pa rin ang panawagan sa mga nakalipas din ng mga pagtitipon. Kaya nga po, tumitindi ng tumitindi ang laban or ang pagkakadismayan ng taong bayan sa nakikitang reaksyon at aksyon ng gobyerno laban sa korupsyon. Ang dami nang expose, ang dami ng mga itinuro. Pero ang nangyari, kung sino yung nag-expose at nagtuturo, yun po ay pinakukulong. Samantalang yung mga itinuturo ay nananatiling pinoprotektahan. Yun po ang nakakabahala at saka nakaka-disappoint. Kaya mga tao nagagalit na at saka yan, nasa kalsada na at makikita mo naman sa Facebook, sa social media, ang disgust ng tao sa ginagawa ng pamahalaan na talagang gusto ng lumalaban na eh. Gusto matakot, lumalaban na. And papasalamat tayo, tuloy tayong papasalamat sa mga tao at grupo na hindi nagpapatakot sa pamahalaan natin sa ginagawa ng pang-abuso ng kapangyarihan at pagkatakipan, injustice. Kumbaga, selective. Yung mga kakampi, kahit may kasalanan, poprotektahan, tatakutin ng mga congressman, tatakutin ng mga senador ng kaso, ikulong, kapag hindi sumali sa gusto ng Malacanang o pagpigil ng flood control. So, kaya po, yan po ang nakikita natin and I hope na patuloy na magising ang mga Pilipino at magsama-sama gaya ng panawagan ngayon sa EDSA. Isa tayo eh. Katoliko, Iglesia ni Cristo, Born Again Christians, KOJC, Muslim, o kahit wala kang relihiyon, magkakasama at dapat magkaisa tayo sa laban kontra korupsyon, walang kulay. So nakikiisa po tayo sa panawagan sa bayan na magsama-sama tayo ngayon at pumunta ko kayo ng EDSA upang ipakita ang inyong pag-ibig sa bayan at pagtutol sa mga pang-abuso at korupsyon ng gobyerno at nawa, ang pamahalaan po ay makinig sa panawagan ng taong bayan na ito dahil sa totoo lang, marami pang gustong pumunta pero marami natatakot. In fact, lahat ng ating mga kasamahan, puro nakasuhan na. Samantalang yung talaga nagnakaw at patuloy na malaya. Yan po ang nakikita ko sa ating sitwasyon. Opo. Sa tingin niyo po, ano pa kaya ang kulang? Nakukulangan ang taong bayan sa hakbang ng gobyerno dito po sa lalo na sa issue ng paglaban sa korupsyon sa kabila po ng pagmamalaki at pagmamayabang ng gobyerno na nag-umpisa ang investigasyon, malalimang investigasyon daw dito sa flood control anomaly, Ginong Greco? Simple lang po, sirs, yung katotohanan. Dahil, gaya ng sasabi ko, mga kinakasuhan, puro kalaban, puro nagsasalita laban sa gobyerno, laban sa korupsyon. Si Senator Dante Marcoleta na nanguna sa napakagandang investigasyon, Senate investigation ng Blue Ribbon Committee sa flood control. Ngayon, nakukulong na rin.
si Mike Defensor na nagvo-volunteer na dalhin ng mga witnesses. Ngayon, ipakukulong na din. Tapos yung mga itinuturo ng mga sundalo, ng mga dating sundalo, 18 soldiers na nag-deliver na mali-maliit ang pera, pati daw sa Pangulo, sa mga senador, sa mga congressman, sa mga sekretaryo, kinakasuhan na rin po at ipakukulong din po. Samantalang yung mga itinuturo nila, wala naman tayo nakikitang matinong investigasyon o nababalitaan na kakasuhan. Kung meron nga kakasuhan, hindi naman tinutuloy. Pag lumipat sa kanila, partido, nawawala ang kaso. Tapos, alam na alam ang ibang kalat na kalat ang mga usapin na tinatakot na ipakukulong katulad na pagkakakulong ni Senator Jigo Estrada pag hindi lumipat ng partido or ng grupo. Kaya nga, nakita natin na nakuha na naman nila ang mayorya, o kontrolin na naman nila ang Blue Ribbon Committee hearing at kanila pong pagpupursigihan na makuha ang tamang numero para impeach si VP Sara. Bagamat kulang ang bilang, balitang-balita po na babaguhin nila ang interpretasyon ng batas para maipilit ang kanila pong binabalak ng impeachment. Regardless po dun sa impeachment case ni VP Sara, ang akin pong paninindigan ay basta ng orakot at yung magnanakaw, kahit sino pa, imbestigahan natin at kung mapapatunayan na nagnakaw, ipakulong. Kahit yung kapartido natin, kahit yung kalaban na partido, lahatan na po kasuhan, imbestigahan. Yan po yung hinahanap ng Pilipino. Kaya nakukulangan sa investigasyon na ginagawa ng hindi lang kulang, na didismaya sa investigasyon na ginagawa ng pamahalaan dahil lang iniimbestigahan ay yung mga political na kalaban imbis na yung mga nagnakaw sa pamahalaan. Opo, ano pong masasabi niyo naman po sa tila pag-gaslight lang dito po ng gobyerno, kasalukuyang gobyerno, dito po sa nangyayari ngayon, na maaring same din yung kanilang naging puna sa mga nakalipas din ng mga pagtitipon at rally? Yan po ang nakakabahala at nakakalungkot sa ginagawa ng pamahalaan na hindi pinapansin, at ngayon po balitang-balita na pinitigilan pa yung ibang mga taong parating. Binablock daw ang North and South Expressway para sa mga dadalo pa at talagang kumbaga red alert ang kanilang pagbabantay at pananakot ng mga relihista, hindi pa relihista, mga sabihin natin nagpo-protesta. Lalo hong nagagalit ang mga tao. Bagamat marami pa ang nasa loob ng bahay nila, hindi lumalabas. Pero nagagalit. Nakikita mo ang kanilang mga sinasabi sa social media at pinag-uusapan sa mga tindahan, sa mga eskwelahan, sa mga malls, sa paligid, sa text messages, sa group chats. Talagang disgusted at galit na sila. Yun lang, talagang marami pong natatakot. Pero ganun pa man, kung kayo po ay nakikinig sa akin ngayon, ito po talaga ang pagkakataon at panahon na kailangan nating tibayan ng ating kalooban at makisama tayo sa mga protestang ito dahil tama po ito. Tama po ang pagpoprotesta. Tama na pilit natin at ipanawagan sa gobyerno na ipakulong lahat ng korap at imbestigahan lahat ng korap at gawing patas, gawing bukas, open, at gawing makatotohanan ang pag-iimbestiga ng search for truth. Ilayo muna at ihiwalay ang politika sa ating paghahanap ng katotohanan. So, ito rin po ay panawagan na this time nakita natin ang ating mga kasamahan, mga kapwa Pilipino, ay nandun na po sa EDSA. So, 3 araw or mahigit na rally po yan ang balak niyan. So, tomorrow, pumunta ho tayo. Sa susunod na araw, dumalo ulit tayo.
because this is a peaceful rally, peaceful protest na karapatan na binigay sa atin ng ating saligang batas na kung ating bibitawan o kakawala na naman ng pagkakataong ito, 2 taon pong pagdudusa na naman ang aabutin natin. At wala po itong politika, whether you're anti-Marcos, anti-Duterte, anti-whatever, isang tabi ho muna natin yan or pro-whatever. Basta po tayo lahat dito, anti-corruption. Nakita na natin, narinig na natin ang mga testimonya ng mga witnesses. Nakita na natin ang mga mali-mali at ang dineliver. Narinig na natin kung sino mga itinurong mga senador at congressman. Pero kasama na sa niimbestigahan, iba, umuupo pa sa investigasyon para sila mag-imbestiga. So hindi na ho talaga nahihiya itong mga taong ito dahil namihasa na pinapalusutan at binabaliwala ang sigaw ng tao. So patuloy natin at ipanawagan ng tama at katotohanan. Wala naman tayong hihingin na labis sa batas. Sinasabi lang natin, gawin natin yung tama. Talagang imbestigahan at ipakulong lahat. Hindi yung pinipili nyo lang kung sinong imbestigahan ninyo, pinipili nyo kung sinong patukulungan nyo, tinatakot yung buong bayan. Gamit ang kapangyarihan na hiram lang naman sa taong bayan. So kung tayo po ay magpapatakot, wala ang pagbabago mangyayari sa ating bansa. Mabuti pang umalis lang tayo lahat ng Pilipinas dahil ang yayaman at aasenso lang rito, puro mga politiko at puro gobyerno. Opo. Kung ganito po magkapatuloy sa ating bansa. So tayo po ay manalangin at makiisa. Opo. Tayo sa Diyos na kumilos na, gawin na talaga ang tama at tigilan na yung pagtatakip sa mga kakampi niya na nagkasala. At kung siya man ay nagkasala, harapin natin ang katotohanan at gawin natin ang tama at ibalik kung ano man kailangan ibalik at ayusin kung ang justice talaga ang lumabas dito po. Mm-mm. Sir Greco, si Jade po ito. Magandang gabi po sa inyo. Maraming beses na po tayong Yes, sir. nagsasagawa, ano? Maraming protesta ang nasaksihan na po natin sa mga nakalipas. Itong protesta ho ngayon, itong pagtitipong nangyayari ngayon dyan po sa EDSA People Power Monument, ano ho yung kaibahan na nakikita po ninyo? May epekto pa rin ho ba ito sa gobyerno, considering na marami din nagsasabi na tila manhid na po yung gobyerno natin at parang hindi naman nakikinig, no, doon sa mga panawagan at hinaing po ng mga kababayan, ng taong bayan po? Walang pagkakaiba po nito. Itong nangyaring protesta nito, ito at saka yung nakaraan, yung nauna nung linggo, ay nangyari sa gitna ng napakaraming pananakot, napakaraming tao ng kinasuhan, at mga opisyal ng pinakulong na tapos nakita na marami na talaga natakot at talagang wala ng pag-asa dahil nakikita nga nila na ang gobyerno ay nagbibingi-bingihan at binabaliwala ang protesta ng taong bayan and is holding on to power. And yet, ginawa pa rin ang mga papuprotestang to. So this shows the resolve of the Filipinos na bagamat ang dami na mga spin na ginawa nila sa mga istorya, pinaikot na, binaliktad na ang istorya, ang dami ng pinakulong, and yet napakarami pa rin Pilipino ang nananawagan at patuloy na lumalaban. So, mas marami pa po yan na nasa loob ng kanilang mga bahay pero ganyan na hindi na nararamdaman at isa sa panawagan nito. In fact, there are millions of people on Facebook, on Twitter, on Instagram, and social media, and also other social media platforms
na makikita mo na nakikiisa. Subalit hindi lumalabas dahil natatakot. So yun po ang kaibahan yan. Dahil ito po talaga, kumbaga, ano na to bite the bullet na to wala nang pakialam to sa pananakot. Talagang to ay paninindigan na sa katotohanan at sa tama na nangyayari natin na mas maigting. Opo. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nakatakda pong pumunta may biyahe po siya papuntang Canada simula yan bukas at hanggang July 4 doon po sa Canada. Sa tingin ho ninyo, sa gitna po ng mga pagtitipong nangyayari ngayon dito sa ating bansa, particular po sa EDSA People Power Monument, ay dapat ituloy pa rin po ng Pangulo ang kanyang nakaschedule na state visit nga dyan sa Canada? Siyempre, hindi ho dapat. Dapat ito harapin niya. In fact, dapat pumunta siya ron sa EDSA at doon siya magsabi ng kanyang dapat gawin at panagutin yung mga tao na gustong makitang ng mga Filipino managot. Yan po ang dapat niyang gawin dahil pag hindi niya po ito, pag binaliwala niya po ito, lalaki at lalaki lang po ang galit ng tao. Lalala po yan, dadami pa po yan. For the next 2 years, it will be a very difficult presidency for him. And it will show na wala talaga siyang pakialam sa katarungan at pakialam sa boses ng bayan. Itong rally po na ito at maprotesta nakikita natin ay hindi na lamang rally ng isang relihiyon. Nakita natin, nauna na yung mga Katoliko, nauna na yung mga born-again Christians, tapos ngayon nakikita natin INC. And then all those times, nandun din po yung mga Muslim, nandun ang KOJC, nandun po ang mga, pati yung mga walang relihiyon, nandun na rin po lahat, pati mga komunista, so mali na rin po lahat. You know? So ano pa ba ang elemento na wala doon? Nandun na po ang puso at isipan ng po Pilipinas, libo-libo na po ang nandyan. Posible ho mag-milyon-milyon yan. So pag ito po ay binaliwala ng Pangulo na naman, lalaki ito, lalala po ito, it will show na wala talaga pag-asa ang ating bansa. And pag dumating po sa punto na naramdaman talaga ng Pilipino na wala ng pag-asa ang ating bansa, baka sila na po talaga I mean they might, they may really put the law, aside, and worse things can happen. Opo. Sa pamamagitan ho ba ng rallying ito, nakikita ho ba ninyo, Sir Greco, na mape-pressure po o maaabsuelto po ang isang individual, sa kaso ito si Senator Marcoleta, doon po sa nakatakdang pagsasampa po ng kaso laban po sa kanya? Sana po yan ang isang maging resulta sa protestang ito dahil alam natin na si Senator Marcoleta ay isang membro ng Iglesia ni Cristo na pinoprotektahan at pinagtatanggol at hindi pababayaan ng Iglesia ni Cristo. Pero bukod po doon, ang hinihingi po ng taong bayan na hindi lamang na i-absuelto o hindi absuelto pero wag ipitin si Senator Marcoleta. Pero ang hinihingi ng taong bayan ay itigil ang korupsyon at panagutin ng mga korap. So pagka ang aksyon ng pamahalaan na naman, Presidente Marcos dito ay bitin, hindi asahan niya mauulit at mauulit po itong pagtitipon at pagpuprotesta nito. Opo. Siguro huli na lang mula sa akin, Sir Greco, ito bang kilos protesta nangyayari ay magdudulot po ng delay? May nakikita ho ba kayong magkakaroon ng delay doon naman po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Well, definitely ang gobyerno po ay maaaring nag-iisip na ngayon tungkol sa impeachment. Unang-una, wala naman talagang bilang ng Senado. Magliban
dadayahin at pipiliin nila na babaguhin nila ang 16 at gagawin nila 13 or whatever. Pero whether delayed or not ang maging resulta nito sa Senado, ang patuloy na hinihingi natin sa Senado at sa Pangulo ay gawin ko ano ang tama. Nilatag nila ang impeachment, okay, fine. Imbestigahan natin si VP Sara dahil sa mga allegations na binato sa kanya, and allow her to explain it in the impeachment court. Pero hinihingi ko rin po sa Pangulo at sa gobyerno, sa taong bayan, hingin natin na imbestigahan din lahat na naging corrupt. Imbestigahan ang lahat na nasa flood control, na binanggit ng mga sundalo, imbestigahan din ang mga sinabi ni Zaldico, at yung mga confidential funds ng Pangulong Marcos, ng iba't iba pang kawani ng gobyerno, ng Kongreso, yung sinasabi nilang mga pork barrel at MOOE nila na pinipirmahan lang nila for certification or reimbursement by yung resolution lang nila sa paggastos ng at least 2 million pesos a month. Imbestigahan din po natin para kung sino man ang kurakot ay malaman ng taong bayan at makasuhan ng tama. Yun po ang aking panawagan na huwag maging selective. Kung maging imbestiga tayo, imbestigahan din po natin lahat para malaman natin ang katotohanan at malaman natin kung ano po natin ang ating dapat gawin ayon sa batas. Walang pilian, lahatan. Opo, Ginoong Greco, huli na lang po. Bilang dating naghahabol sa mga korap, kayo po ba ay nagtaka kaugnay dito po sa posibleng kasong kakaharapin ni Senador Marcoleta regarding sa plunder na sinasabi nga galing sa private entity? Ako po ay nagulat, sa totoo lang, dahil this came out of nowhere. Nung tayo po ay nasa PACC, ang iniimbestigahan natin, yung korupsyon. Hindi po tayo naghahanap ng mga kaso na babaluktutin at kaso isasampan sa mga kalaban sa politika. Ang hinahanap natin ay katotohanan at iniimbestigahan natin korupsyon, hindi politika. So hindi po, nagulat po ako na government has gone this far na obviously hinahabol yung mga political na kalaban at ginagamit ang opisina ng gobyerno. Ang ombudsman, ang DOJ, ang NBI, ang police, ginagamit para habulin yung kanilang mga political na kalaban in broad daylight sa harap ng Pilipino. Hindi man lang, hindi nakatago, talagang lantaran na pangbabastos, pambababoy, at pang-aabuso ng kapangyarihan at ng ating batas. Yun po ako nagugulat because I've not seen an administration like this na garapalan ng pagtatago, garapalan ng pagsisinungaling. You know, I mean, yun ang aking kinagulat. Kaya po, sa ating lahat, pagkatapos ng Diyos, ang pinakamay magagawa dito si Presidente Marcos talaga. Siya lang ang merong kaisa-isang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Diyos at salig ang batas na iayos ang lahat na to. So ako po nananawagan sa kanya, walang perfectong administrasyon, pero yung administrasyon mo, pwede mong ayusin. So, igilan niyo po ang inyong mga tao or kung kayo man na nagsisimula nito at wala naman tayong ibang sisiin dahil siya naman talaga ang ulo ng pamahalaan, ipatigil niyo po ang mga pangmamalabis, mga abuso ng kapangyarihan at paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno laban sa politika. Gamitin po natin ito sa pagtugis ng kasamaan, pagtugis ng korupsyon, at pagtugis po ng karahasan. Yan po ay pwede nyo pang gawin in these last 2 years para ang Pilipino ay magtiwala muli sa inyo at maayos po ang ating bansa. Because you will go down in history
as one of the most hated president pag hindi nyo po binago ang takbo ng ating gobyerno. There's still hope and there is still chance because there is still time. Ang pagkilos ng mga tao, nakikita niyo po ang kilos ng mga tao, kilos namin, nasa batas. Protesta, expose, nasa batas. Wala ho nagre-rebelde, wala nananawagan ng rebellion, nagpuprotesta na maayos. Ibig sabihin meron pang pag-asa pero manipis na, napakanipis na ng pasensya na natitira sa Pilipino at hindi ho natin alam kung ano ang kasunod nito pagka hindi niyo po binago ang takbo ng ating papa. Maraming salamat po, Sir Greco, sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Salamat po, Jade, and salamat, Admar. God bless the Philippines. Magkita-kita po tayo dyan. Si Ginong Greco Belhica, ang dating pinuno po ng binuwag ng Marcos administration na Presidential Anti-Corruption Commission.